So, kung babasahin natin yung, yung statement ng Principle of Inclusion and Exclusion, ang sabi dito, it provides an organized method to find the number of elements in the union of a given group of sets, the size of each set, and the size of all possible intersection among the sets. Actually, merong equation dyan, which is very, very difficult kung titignan mo, kasi medyo komplikado yung pagkaka-state, di ba, ng equation. But anyway, guys, unti-unti maintindihan nyo rin yan, no? Ngayong class, magpakita lang ako ng isang problem related dito, no? Okay, in a college, 200 students are randomly selected. 140 like tea, 120 like coffee, and 80 like both tea and coffee. So, naintindihan po ba? So, itong problem na to, gagamit tayo ng Venn diagram para mas madali, no? Kaya lang, ang gusto ko lang mangyari dito is maintindihan nyo kung papaano intindihin yung mga statement na yan. Okay, ang gawin natin, i-drawing muna natin yung malaking box ng universal set. Okay, so since dalawa yung pinag-uusapan dito, meron tayong dalawang bilog na gagawin. So, sabihin, okay, there are two circles, di ba? Okay, anong ibig sabihin ng circles? Ayusin ko lang, no? Ito yung universal set natin. Which is, by the way, ang pinag-uusapan natin dito ay 200 estudyante. Ibig sabihin, yung size nito is 200, no? So, ito, yung dalawang bilog na yan, pangalanan natin, ito yung sa loob ng bilog nito, lahat ng umiinom ng tea. Okay, lahat ng umiinom ng tea. Ito naman, lahat ng umiinom ng coffee. Ito ang sabi, 140 like tea. Ibig sabihin, lahat ng nasa loob ng bilog na ito ay 140. Tatandaan ninyo, napakaliwanag nun. Lahat ng umiinom ng kape. Okay, wala tayong pakialam kahit kung meron pang, kung yung isang particular na tao, may iba pang iniinom. Basta ang isang tao ay umiinom ng kape. No? Kasi hodang umiinom siya ng ibang bagay, basta umiinom siya ng kape kasama sa bilang. Intindihan? So, ito, yung gusto naman ng coffee is ilan? 120. 80 daw yung gusto ng coffee and tea. So, ibig sabihin ng statement na 80 like both tea and coffee, these are person na umiinom ng kape at the same time, umiinom din siya ng tea. Hindi naman ibig sabihin na at the same time umiinom siya. Ibig sabihin, pareho niyang gusto, no? Yun yung mga taong gusto niya rin ng kape, gusto niya rin ng tea. So, nasaan yun? So, syempre guys, nandito yon, no? 80. Nandito sila. Ngayon, class, ito ang tanong, no? Kailangan kumpletuhin natin yung Venn diagram. So, class, tatandaan ninyo, kung 140 itong bilog, no? Ibig sabihin, mga kaibigan, yung 80 ba kasama sa 140? Yes, kasama yan sa 140. Kasi, di ba nga, kakasabi ko lang, yung 140 kasama, basta umiinom ng tea, kasama sa bilang. So, meaning, yung 80 na yan, kasama yan sa 140. Kaya kung tatanungin nyo ako kung ilan yung matitira dito sa region na to, that is just 140 minus 80. Na nasa loob ng union ng tea and coffee, tsaka ng coffee, that is 60 plus 80 plus 40. In fact, class, tea union of coffee, that is equal to 180. Di class, kung 180 lahat to, di ba 200 yung student? Ibig sabihin sa makatuwid, meron pang 20 katao na nasa labas ng dalawang bilog na yan. Ngayon, class, anuhin natin? Intindihin natin yung mga tanong. Ang unang tanong, letter A, how many students like only tea? There is a word, only. Okay, ulitin ko only tea. Plus, the word only is a very important word. The word only gives you an exclusivity on a certain statement. Anong ibig sabihin nun? Pag sinabing only tea, yun lang. It pertains to all student or elements. Parang ganito, no? To make it simple, the problem. It pertains to all student that they only like tea. Nothing more, nothing less. Kasi there is a word only tea. Naiintindihan ba? So, ibig sabihin, sino yun? The answer is 60. Di ba? Yan. Pero pag sinabing, how many student like tea? Di 60 lang ang, no. Pag sinabing, sorry. Pag ang tanong naman, how many student like tea? Halimbawa, ang tanong is like tea. No? How many student like tea? Di class ang sagot, 140. Diba?
Kasi pag wala naman sinabing only tea, no? Naintindihan. Kaya pag sabi like tea, wala tayong pakialam kung yung isang particular na tao, may iba pa siyang gusto. No? Okay, next, letter B. How many students like only coffee? Again, so by common sense, that is 40, di ba? Letter C. How many students like neither tea nor coffee? Sa Tagalog, ilan yung estudyante hindi nila gusto yung tsaa o kaya kape. So, wala silang gusto doon. Di ba common sense, alin ba dito yung hindi belong doon? Kasi pag nandito sa loob ng union yun, ibig sabihin may gusto siya sa kahit isa dyan, no? So, ang sagot dyan is 20. Maliwanag po ba? Okay. Letter D. What's the question on letter D? How many students like tea or coffee? Yun yung sinasabi ko. Ibig sabihin dyan, class, sa Tagalog, sino daw yung mga estudyanteng gusto ng tsaa o kape? Tsaa o kape. Halimbawa, may isang tao tinanong ko, gusto mo ba ng tsaa? O kaya ng kape? Halimbawa, yung particular na tao na yun, gusto lang ng tsaa, kasama mo siya sa bilang yes. Basta umiinom siya ng dalawang yun. So, halimbawa, yung particular na tao, pareho niyang gusto yun. O kasama pa rin siya. Di ba? Okay. Kasi, ano nga to tea or coffee, ibig sabihin, you want to determine the number of student na nasa union ng tea at saka ng coffee. So, ilan yun, class? Okay, that is equivalent to. So, ilan ba lahat to? Di ba, ito yung union ng tea. So, that is 60 plus 80 plus 40. So, ilan yun? That is 180. I hope you get me on that. Okay. Letter E. Ito. How many students like only one of tea or coffee? Again, there is a word only. Magkaiba yung tanong na like tea or coffee. Kasi class, pag sinabi mong how many students like tea or coffee, bibilangin mo, basta kahit isa man sa tea or coffee or both, yung gusto niya, kasama siya sa bilang. Ito hindi. There is a word only. Ibig sabihin, bibilangin mo yung tao. Ang gusto lang, isa lang talaga. So, halimbawa, class, kasama ba sa bilang sa tanong sa letter A yung 60? Yes, because these people like only tea. Di ba? Meron pang isa or coffee. Ibig sabihin, binibilang natin yung taon, yung dami ng estudyante dito na kung gusto nila tea lang. Kung gusto nila coffee lang. Kasi there's a word only. So, ibig sabihin, ang hindi kasama dun sa bilang is yung 80. Therefore, the answer for letter E is 60 plus 40. Sana naintindihan yung sinabi ko doon, no? Letter F. How many students, like at least one of the beverage? So, when you say at least one, no? It's a very important, lalo na pag nag-probability kayo, no? At least one. Sa Tagalog, kahit isa man lang, no? Ibig sabihin, kung itatagalogin ko sa ating wikang Tagalog, yung yung statement yan, ilan daw yung estudyante na gusto nila kahit isa doon. So, halimbawa, halimbawa, pag nag-survey ka, nagtanong ka sa mga estudyante, basta sumagot sila na gusto nila basta may narinig kang tea or coffee sa sagot nila, kasama sila sa bilang. So, question, ang 60 ba kasama? Yes. Lahat. Kasi at least one kahit isa man lang. Yung mga tao dito, gusto niya ng tsaa lang. Kasama ba rin siya? At least one Ito, at least one nga paano pa kaya to? Di lalong kasama to. Dahil, itong mga tao dito, gusto na ng tea, gusto ko ng coffee. Di kasama ito, kasama din ba? Yes. So, the answer for that is also the same as 180. Naintindihan po ba? At least one. Pag sinabing at least one, these are people that like, basta may marinig ka sa kanila na pag tinanong mo, may gusto sila sa coffee or tea. A survey of 500 students of a college, it was found that 49% like watching football, 53% like watching hockey, and 62% liked watching basketball. Also, 27% like watching football and hockey, both. 29% like watching basketball and hockey, both. And 28% like watching football and basketball, both. 5% like watching none of these games. How many students like watching all the 3 games? Intindihin natin yung tanong. So, class, kung mapapansin nyo,
500 students, binigyan naman tayo ng total number of students. But class, dahil yung mga susunod na given ay naka-percentage, ang gawin natin sa Venn diagram natin, in terms of percentage, kumbaga class, yung pag sinabing 100%, of course, that is equivalent to 500 students. So, ngayon, saka na lang natin i-convert mamaya sa number of students yung sagot. So, drawing tayo ng Venn diagram. Siyempre, para madali, naka-percentage na tayo, no? Sabihin natin yung universal set, that is equivalent to 100%. Since tatlo yung subject of talk natin dito, kasi sa survey daw, ang pinag-uusapan natin, sino yung gustong manood ng football, ng basketball, tsaka ng hockey. So, ibig sabihin, meron tayong tatlong bilog dito. So, drawing natin. Okay, so pangalanan natin dito, ito yung gusto ng, paano ba yung pagkakasunod-sunod yan? Football. Let me say that this whole circle, ito yung gusto ng manood ng football, no? Okay. 53% like watching hockey. So, sabihin natin, ito yung hockey, and then this is the basketball. Okay. So, lagay natin. So, ngayon, ano yung size ng, gustong manood ng football? Ibig sabihin, plus wala na. Plus, ingat uli, ang sabi dito, 49% like watching football. There is no word 49% like watching football only. Plus, walang only. Meaning to say, yung mga taong kasama sa 49%, basta pag tinanong mo, nanonood siya ng football, kasama yun. Kasi Hoda, o kahit nanonood pa siya ng ibang sports, wala kang pake. Basta, tinanong mo at siya sumagot nanonood siya ng football, kasama siya doon. So, yung buong bilog yun. So, that is 49%, no? Okay. So, ano pa? 53% like watching hockey. So, for hockey, that is equal to 53%. And for basketball, that is equivalent to 62%. Okay? So, yung nasa loob ng bilog. So, ano pa ang sabi doon? Also, 27% like watching football and hockey both. So, the question is, nasaan area sa Venn diagram yung 27% na gustong manood ng football and hockey both? So, ibig sabihin ng class, ganito, sino yung kasali dito? Kapag yung tao, tinanong mo, at sumagot siya, nanonood ka ba ng football at kasi, at yan no, alam niyo naman. So, di ba, tinanong mo yung tao, nanonood ka ba ng football at hockey? So, ngayon, dapat yung taong yun, pinanonood niyang pareho. Naiintindihan po ba? Halimbawa, pinanonood niya ng football, hindi sa kasama, no? Ngayon, halimbawa, tinanong mo, hockey ng pinanonood, halimbawa, tinanong mo yung isang tao, tapos, ang sabi niya, ang pinanonood niya, hockey lang, hindi siya nanonood ng football, hindi sa kasama. Ngayon, what if ganito? Tinanong mo yung taong nanonood ng football at ng hockey, tapos nanonood din ng basketball, kasama ba siya doon? Yes. Plus, ang criteria ng para mapasok ka sa word na watching football and hockey both, basta nanonood ka pareho ng hockey and basta nanonood ka ng football and hockey, basta parehong pinanonood yung dalawang sport na yun, it doesn't matter kung nanonood ka ng iba. So, ang tanong, nasaan yun, class? Yung sinasabing 27% na like watching football and hockey, ito dapat yung buong yun, guys. No? Kasi ito yung intersection ng football and hockey. Class, baka magkamali kayo. Baka ilagay nyo dito yung 27%. Class, this is totally wrong. Kasi class, kung dito mo ilalagay yung 27%, ang ibig sabihin kasi ng area na to, siguro kung ang ganito yan, no? Magiging 27% lang yung region na yan kung ang nakalagay dito sa statement ng problem is 27 like watching football and hockey only. Plus, kung may word na watch, pag ang problem ganito, halimbawa, ganito yung segment ng problem, also 27 like watching football and hockey only. Pag may word na football and hockey only, ito lang yung area na yun. Di ba? Ibig sabihin, yun yung mga taong pinanood ng football at hockey lang. No? Wala nang iba. Plus, wala namang word na only. Kaya, plus, technically, kasama din ito. No? Naintindihan? So, ibig sabihin, ito yung buong 27%. So,
Ngayon, ang tanong, kung binasa mo ng buo yung problem, alam ba natin kung ilan itong region na to? By the way, ano ba itong region na to? Itong nasa gitna. So, obviously, this area is common to all three. Ibig sabihin, ito yung mga taong nanonood ng football at the same time ng hockey, at the same time ng basketball. Which is, yan nga yung hinahanap dun sa ating problem. Which is, hinahanap, gawin natin X. Diba? Ayan. Gawin natin X ito. Correct? Okay. Ngayon, since that is X, definitely, this area will become now 27 minus X. I hope you get me that. Okay. So next, anong sabi dito? And 28% like watching football and basketball both. So wala na namang word na only. Meaning, yung 28% na yon ay tumutukoy sa area na intersection ng football at ng basketball, which is ito yung buong yon. So, kung ito yung 28%, definitely, this will be 28 minus x. Okay? So, next, meron pa pala dito na na-given. So, anyway, nakakita din naman tayo dito. Una ko palang nabasa to anyway. So, another given, sabi niyan, 29% like watching basketball and hockey both. Okay, so, ibig sabihin class, ito yun, no? Basketball and hockey both. So, meaning to say, ito siya. Diba? This is 29 minus x. Okay? So, ngayon, ganito. Ano pa yung given? Ang sabi dito, 5% like watching none of these games. Ibig sabihin, yung 5%, hindi nila pinanonood kahit isa dyan. So, nasaan sila? Hindi nandito yung 5%. Diba? So, ibig sabihin sa makatuwid, class, kung 5% yung nandito, ibig sabihin, yung suma total ng lahat-lahat ng nasa loob ng kahit anong bilog dyan is simply 95%. Okay, I hope you get me on that. Ibig sabihin, class, syempre, pag pinagsama-sama mong tatlo, yun yung union ng F, union of H, union of B. Naintindihan po ba? So, this is just 95%. I hope you get me on that, no? Ngayon, masasolve naman natin, yes, class. Ang total niyan is 95%. So, actually, itong mga region na to, pwede mo siyang i-express in terms of in terms of, what you call this? In terms of X. Eh, di ba ito, 49 ito. In short, ito? Simple lang, di itang ko na sulat ang magiging, nito, bilang nito, is 49 minus, i-minus mo to. So, ito namang region na to, these are people that like watching football only. Sila, etong nasa region naman nito, ito yung mga taong football lang talaga ang pinanonood nila. So, that is 49 minus 28 minus x. Minus, x minus 27 minus x. So, ngayong class, kung susubukan nating gumamit ng simpleng algebra niyan, that is 49 minus 28 plus x minus x. Ano ito? Minus 27 plus x. So, ibig sabihin, cancel to. That is negative 6 plus x, no? Negative 6 plus x. Or sabihin na lang natin na ito ay x minus 6. Yung mga gusto lang ng hockey only, itong buong to, 53. In short, itong nandito sa, to, 53 minus, siguro pag-add na nga natin to lahat. So, 27 minus x plus 29 minus x. Ba't di ko pa ginawa yung kanina, no? Anyway, kakita din naman tayo dito. So, this negative 3 plus x, or in short, this is x minus 3. Diba? Ito. Ito ba? Magiging x minus 3. Para naman makuha mo etong isang to, no? Ayan, that is simply 62 minus, add mo lahat to. So, that is 28 minus x plus 29 minus x. That would give us 5 plus x. Or in short, that is x plus 5, no? This is x plus 5. So, ngayon, pwede tayo gumawa ng equation out of it. So, simple lang. Di ba, sabi nga natin, lahat-lahat ng nasa bilog ay 95%. So, meaning to say, add mo lahat yan. So, ano yung mga i-add natin?
x plus, ano ito? O, i-add mo lahat yun. So, that is 28 minus x plus 27 minus x plus 29 minus x. Tapos, ito, plus x minus 6 plus x minus 3 plus x plus 5 equal to ilan yan? That is 95. Diba? Ngayon, syempre, class, di ko natuturo pag-solve ng x, no? Okay, siguro pwede mo nang i-shift solve yan sa calculator. Pwede samahan ko kayong magpindot sa calculator, ano? Type natin sa calculator. So, meron naman kayo mag-type alpha x plus, fast forward natin. Ayan, pag na-type mo na, alam niyo naman, shift solve. O, diba? So, the answer is 15. Okay, ingat, guys. Hindi pa po yan yung final answer. Di ba naka-percent to? Ibig sabihin 15%. E di kukuhanin pa natin yung 15% of 500. Okay? So, ilan ba yung 15% of 500? That is equal to 75. So, ibig sabihin, ito ang final na sagot. 75 students want to watch all 3 games. So, actually, class, there's another solution to this. Kung babasahin mo muna yung problem, ano, sabi, di ba, 100% is 500 students. Kung titignan mo dito, sabi diyan, guys, 5% like watching none of these games. Kung gagamitin mo yung, if you're going to take advantage of this given, ibig sabihin nun, guys, simple lang, no? Ibig sabihin, kung maalala nyo kanina, diniscuss ko, yung total na laman ng tatlong bilog is 95% lang. Ibig sabihin, okay, ibig sabihin, di ba yung total area niyan is the same as the union of hockey, union of football, and union of basketball. Naintindihan ba? So, which is, class, pwede kong sabihin na ito ay 95% lamang. So, ngayon, class, ganito yun. Ang tinatanong dito, kasi sa problem na to, ilan plus lahat-lahat ng mga estudyante gustong manood ng lahat ng, ano na yun, pinapabilang dito, ilan yung estudyante gustong panoorin yung lahat ng yon. So, meaning, we are pertaining to the intersection of hockey, football, and basketball. So, ito yung tinatanong. So, ngayong class kasi, kung gagamitin mo yung formula, sir, parang ang hirap naman. Pero class, ganito yun. Papakita ko sa inyo yung pattern. Yung nakita nyo yung formula dun sa module, sa principle of inclusion and exclusion, ito po yung pattern. So, una, gumawa muna tayo ng equality. So, say for example, ganito. Meron tayong dalawang set. Halimbawa, sabihin natin A and B. Sa left side, nandito yung total size ng union. So, A union of B. No? Ngayon, ito yung pattern. Okay. Una, positive quantity. Ngayon, dito sa quantity na to, isasum mo lahat ng size ng tagi-isang set. So, meaning, that is A plus B. Yan ay kung dalawa lang. Kung tatlo, hindi may plus ka pa. Ngayon, kung positive to alternating sign, minus naman. Ngayon, ano naman ang isasum mo? Isasum mo naman yung total size ng intersection ng lahat ng combination ng tagdadalawang set. So, kaya lang, fortunately, dahil dalawa lang to, isa lang combination na dalawa ang magagawa mo din. Ano lang yan? A intersection of B lang. Siguro kung tatlo yun, halimbawa, ABC, pwede AB, AC, BC, lahat ng combination na yun nalagay mo. So, ngayon, if you're going to apply this into our problem na tatlo yung ating pinag-uusapang set, ganito yung magiging kanyang pattern. Erase natin. Dito, sabi ko nga lang, sa kaliwa, nandito yung total size ng union. So, hockey, union of football, union of basketball. So, kung pagbabasihan natin yung pattern na yun, that is H plus F plus P. Naintindihan po ba? Sum ng tag-iisa. Tapos kasunod, minus, no? Ito naman, ang gagawin mo dito, sa sum mo, yung combination ng tigda-dalawa. Tapos, siya nga pala, di ko na nasabi, no? Meron pang karugtong. Dapat matatapos, ang magiging matatapos ng etong series na to kapag ka yung number of intersection, yung number ng set dun sa intersection equal na sa number ito. Yung kanina kasi yung ginawa natin, A union of B. Yung kanina yung tagdadalawa, A plus B, tas minus A intersection of B.
Kaya lang nagkataon kasi class, dalawa lang to, kaya titigil ka na, wala naman ng pangatlo. Pero dito, hindi ganun ang mangyayari pag tatlo. Pag tatlo, di, yun nga, patuloy natin yung pattern. So, sa mo tag-iisa, tapos minus, yung intersection naman ng combination ng tigda dalawa. So, ano yung mga pwedeng combination? So, pwedeng H intersection of F. Ano pa? H intersection of B. Ano pa? Plus F intersection of B. Yan yung possible combination na tagda dalawang set. Ngayon, syempre, di ba ang sabi ko nga, matatapos ka lang kapag yung number of elements sa intersection equal na dito. Ito, dalawa pa lang. Di, pwede ka pang magtutong. Kaya lang ang mangyayari, alternating yung sign. Kung ito plus, minus ito, yung kasunod, plus. Ang gagawin mo dito, ano naman, H intersection of F intersection of B. So, syempre, tapos na yan. Wala na no? So, ngayon, ganito. Try natin. Kung babasahin natin ulit yung ating problem, syempre class, ito alam na natin that this is 95. Okay? So, ito, ilan yung nag-hockey dito? Sabi dito, yung nanonood ng hockey is 53. Okay? 53 plus, ilan yung gusto ng football? Yung gusto ng football ay 49. Okay? Tapos yung basketball plus 62. Okay, minus. Hockey and football. So, ilan yung gusto ng hockey and football? Or football and hockey, pareho lang yan, no? So, 27 daw. Di ba? Plus, ilan yung hockey tsaka basketball? 29%. Okay? Plus, yung football and basketball, this is 28%. So, ito yung hinahanap. So, let me say that this is X. And then let us solve for X. And the value is equal to the same answer we get. That is 15%. 15% of 500, of course, for a fact, this is 75. So, naintindihan po ba? Kung ganyan lang kasimple yung problem, pwede ka nang gumamit niyan. Yan ay option lang naman. Pero, most of the students, they really like Venn diagram talaga. But, guys, what I'm telling you is, bahala kayo, basta tama sagot nyo kung ano yung pipiliin nyo doon. So, kung ayaw nyo to, okay lang. Basta, ang malaga, naituro ko pa